Sa isang liblib na sityo sa Barangay Santa Ana, may mag-amang namumukod tanging naninirahan dito, sina Carlo at ang kanyang tatay Ben. Ang ikinabubuhay nila ay ang kanilang mumunting sakahan. Payak ang kanilang buhay, tahimik, malayo sa ingay ng lungsod. Pero isang bagay ang hindi kayang ipaliwanag ni Carlo, ang mga naririnig niyang sigaw sa hating gabi. Tuwing sasapit ng dapit hapon, habang ang buong bukid ay tahimik at ang hangin ay malamig, may naririnig ang batang si Carlo na sumisigaw sa labas ng kanilang kubo tuwing hating gabi. At ang nakakakilabot pa nito, may mahinang tatlong mabibigat na katok. At pagkatapos nga nung tatlong mabibigat na katok ay katahimikan ng sumunod. Pero sa loob ng kubo, hindi pa tapos ang gabing yon. Ang akala nila ay isang ordinaryong hangin lang sa labas ang humampas sa pintuan sa mga sandaling iyon. Pero may isang bagay sa labas ng kubo ang hindi pa umaalis. Napahinto ang mag-ama sa kanilang kinaroroonan sa mga sandaling iyon at halos hindi na makagalaw sa takot. At sa puntong iyon, may naririnig sila sa labas na animoy, isang hindi ordinaryong nilalang na papalapit sa kubo nila. At sa loob ng kubo, may pangyayaring hindi inaasahan. Tatay! At kasabay ng pagdilim ng buong kubo, may narinig silang mabibigat na yabag mula sa labas. Halos hindi na makagalaw ang mag-ama sa kanilang kinaroroonan sa mga sandaling iyon. At ang batang si Carlo ay halos hindi na makapagsalita sa sobrang takot nito. Ang biglang Tatay! muling sumindi ang lampara at napatakbo ang batang si Carlo at napayakap sa kanyang tatay. At mga ilang sandali pa'y muling namatay ang lampara at binalot ulit ng kadiliman ng buong palibot. At sa pagkakataong iyon ay may narinig silang kalusko sa pintuan na tila ba ay may nagbubukas nito. Panandaliang tumahimik ang buong paligid na animoy, wala na ang mga nasabing misteryosong mga tinig. Tay, sino? Huwag kang maingay. Huwag kang gagalaw. Tay, mga tao ba sila? Hindi. Hindi mga tao yan. At sa mga panahong iyon ay nakapagdesisyon na ang tatay ni Carlo na si Tatay Ben na maingat silang tatakas at dadaan sila sa likod na bahagi ng kanilang kubo. At sa mga puntong iyon,
ay nakalabas na ng kanilang kubo ang mag-ama at dali-dali silang tumungo sa magubat na bahagi ng kanilang sakahan hanggang sa makarating sila nito sa malaking kalsada sa kanilang barangay. At dito ay nadaanan sila ng isang nagmamagandang loob na may sasakyan at pinasakay sila nito. Napagtanto ni Tatay Ben na kahit sa gitna ng takot at kaguluhan, may mga tao pa ring handang tumulong. At habang umaandar ang sasakyan papalayo sa lugar, tahimik na nakatingin si Carlo sa malayo at sa bukang liwayway at humihinga ng malalim habang yakap-yakap siya ng kanyang Tatay Ben. Sa pagputok ng liwanag ay dinala sila sa isang maliit na evacuation outpost sa bayan ng San Jose sa isang lugar na ginawang kanlungan ng mga nakaligtas sa nasabing kaguluhan. At doon ay unang nakahinga ng maluwag ang mag-amang Carlo at Tatay Ben habang tahimik silang nakikipag-usap sa iba pang nakaligtas at kung may paraan pa bang makabalik sila sa dati nilang buhay. Habang lumilipas ang gabi, isang bagay ang nasa isip ni Tatay Ben, ang naiwan nilang kubo at sakahan. Hindi niya alam kung ligtas pa ito o tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng lugar na kanilang pinagmulan. Pero alam niyang darating ang araw na kailangan nilang magdesisyon ang manatili sa ligtas na lugar o harapin muli ang sakahang iniwan nila.